Okay, mayroon nabasa akong question. Ang sabi niya, "Ma'am, paano naman po kung illegal dismissal?" Okay, ano nga ba ang makukuha ng isang empleyado na tinanggal ng kanyang employer na hindi naaayon sa batas o sa due process na tinatawag? Okay. Ang due process, ganito kasi yon. Meron tayong dalawang klase ng due process. Substantive due process and procedural due process. Yung substantive due process, ito yung dahilan or basihan ng iyong dismissal or termination. So, sa substantive due process, sa dahilan ng iyong termination, meron naman tayong dalawang tinatawag na just causes and authorized causes ng termination. Sa substantive due process yan. Yung just causes, basically, galing sa employee yung dahilan. Halimbawa, meron siyang ginawang serious misconduct, meron siyang gross negligence, meron siyang willful disobedience, or meron siyang fraud or willful breach of trust, ganon. Or meron siyang loss of trust and confidence pala. So, yun. Basically, yun yung just causes. Authorized causes naman galing sa employer. Ito yung retrenchment, redundancy, closure ng business operations, ganon. Pero, meron din yung under Article 299 ng Labor Code, sickness naman na hindi curable within 6 months. Ayun. So, authorized causes naman yon. So, tandaan nyo, sa substantive due process, bago katanggalin, kailangan meron just or authorized causes. Kapag wala ito, illegal yung dismissal. O ano naman yung procedural due process? Yung procedural due process naman ganito, kapag tinanggal ka ng iyong employer, kailangan magkaroon ng proseso. Okay? Meron tayong tinatawag na two-notice rule, at isang opportunity for a hearing. Ibig sabihin, dalawang abiso. Ito yung first notice, yung tinatawag nating notice to explain, okay, na kung saan nakalagay doon kung ano yung violation mo, kung ano yung nagawa mo, kung ano yung insidente na nagbigay ng pagkakataon sa employer para disiplinahin ka under this violation ng company policy, ganon. So, nakalagay doon yung posibleng mga penalty, ganon. Bibigyan ka ng pagkakataon ngayon na mag-explain. And then, kapag nag-explain ka, yung second notice naman, another notice, sa dulo naman yon, ito naman yung notice of decision or notice of dismissal or notice of termination, ganon. Yun yung pangalawang abiso, second notice na yon. Pero sa gitna ng dalawang yon, dapat may opportunity for a hearing. Bibigyan ka ng oportunidad na maipaliwanag mo o ma-explain mo yung mga depensa mo kung bakit nagawa mo yon o kung bakit nangyari yun, sinasadya mo ba, ano ba yung rason, ganon. Yun yung opportunity for a hearing. Hindi naman kinakailangang full-blown talaga na hearing na kailangan may abogado ka, hindi kailangan ganon. Basta nabigyan ka lang ng pagkakataon. Pasok na yon. Okay? So, two notice rule and one hearing. Okay? Yun yung procedural due process. Ngayon, ano naman ang mangyayari kung halimbawa merong substantive due process, no? May dahilan kung bakit ka natanggal, pero sa procedural due process, may pagkakamali o pagkukulang sa employer. Ang mangyayari niyan, mababayaran ka lang ng danyo sa halagang 30,000 pesos. Ang tawag doon, nominal damages. Bakit? Kasi legal yung pagtanggal sa'yo, pero hindi lang nasunod yung proseso. So, nominal damages lang. O danyos kung tawagin. Ngayon, ano naman ang mangyayari kapag panalo ka sa illegal dismissal case? Walang substantive due process. Ayun, illegal dismissal ang i-award sa'yo, reinstatement, and full back wages. Okay. Pwede bang full back wages lang? Wala nang reinstatement? Hindi pwede. Okay. Pero kung yung reinstatement ay hindi na posible, impossible reinstatement ang tawag doon, bibigyan ka na ng separation pay plus full back wages. Okay? So, yon. So, kung yung reinstatement, ibabalik ka sa dati mong posisyon o sa dati mong
pwesto na hindi nawawala yung seniority rights mo, yung mga benepisyo mo, yung mga privileges mo na ini-enjoy mo bago ka tinanggal. Hindi mawawala lahat yon, allowances, ganon. Ibabalik ka doon, or kung wala na yon kasi naka-hire na sila, ganon, kailangang magbigay sa employer ng substantially equivalent, halos katumbas ng posisyon mo na hawak mo dati. Yun ang ibibigay sa'yo. Okay? Sa reinstatement yan, ha? Ngayon, meron din yung tinatawag na sa reinstatement may dalawang klase eh. May actual reinstatement. Ito yung sa kapag nanalo ka na sa labor arbiter, ha? Ito yung award sa'yo. May actual reinstatement, or sa option ni employer, pwede kanyang ibalik sa payroll lang. Ibig sabihin, hindi ka pumapasok sa opisina, pero sumasahod ka. Yung actual reinstatement kasi, papasok ka, sasahod ka, ganon. Pero yung payroll reinstatement, si employer ang may prerogative nun. Kung gusto niyang ibalik lang yung sahod mo o pasahurin ka lang pero hindi ka pumapasok sa kumpanya, pwede naman yon sa option ni employer. Hindi pwedeng ikaw na empleyado ang mag-decide nun. Okay? So, yan sa reinstatement, ha? Okay, ipagpalagay natin, no? Panalo ka sa labor arbiter, di ba? Syempre, si employer, hindi yan papayag na hindi umapila. So, aapila yan sa NLRC. Nung umapila siya sa NLRC, di ba, immediately executory yung nature ng decision ni labor arbiter. Ang ibig sabihin nito, kapag nanalo ka sa level pa lang ni labor arbiter, kailangan kang i-reinstate agad, okay, ni employer. Ibalik ka doon sa dati mong pwesto. Ngayon, since aapila naman si employer, ano ang mangyayari kapag binaliktad ng NLRC yung desisyon ni labor arbiter? So kung kay labor arbiter, panalo ka, na ibalik ka sa pwesto, pagdating kay NLRC, talo ka, sinabi ni NLRC na, validly dismissed ka. So hindi kailangan ibalik ka sa kasi valid yung pagtanggal sa'yo, di ba? Anong mangyayari ngayon? Doon sa actual reinstatement, syempre naibalik ka na sa trabaho, di ba? Wala kang kailangang ibalik sa employer. Kasi yung sahod na natanggap mo ay pinagtrabahuhan mo kasi bumalik ka doon sa pwesto eh. Ibinalik ka, actual reinstatement, di ba? So sumahod ka pero nagtrabaho ka. Wala kang kailangang ibalik. Paano kung halimbawa naka-reinstate ka sa payroll? Sumahod ka pero wala ka namang ginawang trabaho. Tapos pagdating sa NLRC, talo ka. Ikaw na employee, talo ka. Ibabalik mo ba lahat ng sahod na natanggap mo na hindi mo pinagtrabahuhan and eventually natalo ka sa apela sa NLRC? No. Wala kang obligation na ibalik ito o i-reimburse ito kay employer. Kung ano yung natanggap mo, sa'yo pa rin yun. Okay? Meron ng isang actual case na nangyari yan at sinabi ng korte na hindi kailangang i-reimburse na employee yung mga natanggap niya nung siya ay na-reinstate sa payroll lamang. Okay? Kasi nga, ganun yung policy ng immediately executory nature ng decision ni labor arbiter. Kasi kung ibabalik niya yung mga natanggap niyang sahod under payroll reinstatement, di nawalan ng kwenta, nawalan ng silbi yung desisyon ni labor arbiter na kung saan kailangang i-execute agad yung desisyon ni labor arbiter. O eto pa ha, kapag ikaw na empleyado panalo sa labor arbiter pa lang, okay, hindi mo kailangang mag-file ng motion for execution. Kasi nga, si labor arbiter mismo pwede siyang mag-order on its own. Siya mismo pwedeng mag-order ng execution. Okay? So, hindi mo kailangan mag-file ng motion for execution. Motu proprio yun. Okay? Immediately executory yung kanyang desisyon. O ito naman, papaano kung panalo ka sa labor arbiter decision? Pagdating sa NLRC, talo ka sa apela. Pagdating mo sa Court of Appeals, binaliktad yung NLRC, panalo ka na naman. Papaano yung counting ng back wages mo, yung full back wages? Kasi yung full back wages, ito yung sahod na makukuha mo magmula sa araw na ikaw ay hindi na pinasahod dahil tinanggal ka na, hanggang sa maging final yung decision ng korte. Sa arbiter, panalo ka. Okay, may back wages ka doon, di ba? Tapos may reinstatement
ka pa. Pagdating sa NLRC, nabaliktad yung desisyon. Ibig bang sabihin, doon sa period ng NLRC case, hindi ka ba mabibigyan ng full back wages? Meron pa din. Kasi, pagdating sa Court of Appeals, binaliktad niya yung desisyon ng NLRC. So, ibig sabihin, yung entitlement mo sa full back wages ay magmula doon sa araw na tinanggal ka, hanggang doon sa nasa labor arbiter yung kaso, hanggang doon sa nasa NLRC yung kaso, hanggang sa maging final yung desisyon ng Court of Appeals, or kung umapila pa hanggang Supreme Court, yon. Okay? So, hanggang dun ang bibilangin na full back wages ng empleyado pagdating sa illegal dismissal.